At kayo pong lahat ay nasa church ng Radiance of God's Glory Global Harvest Church. At wini-welcome po namin kayo sa gawaing ito ng umaga. At ang atin pong theme for this whole month of May is Kingdom First. Ang pag-una sa kaharian ng Diyos. Last Sunday ay nagkaroon ako ng introduction about the Kingdom of God. At dito sa introduction ay nilinaw ko sa inyong lahat na ang ibig sabihin ng kingdom ay dalawang kahulugan. Una, ito'y tumutukoy sa isang lugar, katulad ng langit, tinatawag na kaharian ng Diyos. At ang ikalawa ay hindi lugar ang tinutukoy, kundi paghahari ng Diyos sa puso at isipan ng tao. Kaya pag sinabi sa Bible kingdom, it doesn't mean it pertains to a literal place or to a geographical location. Kundi ito'y tumutukoy sa pagru-rule at pagre-reign ni Christ sa buhay ng bawat tao. Kaya dito po, mga kapatid, ay naipangaral ko last Sunday na si Jesucristo ay naparito sa lupa, hindi upang magtatag ng isang relihiyon ng Kristyanismo. Throughout the Bible, pag nagbasa kayo, lalo na particular sa New Testament Bible, it is nowhere to be found that Christ's intention of coming here on earth is to establish a religion of Christianity. That is not His intention. But rather, if you look at book of Luke chapter 4, verses 42 to 43, isang umaga, sabi ng Bible, ay si Jesucristo nagpunta sa isang lugar para manalangin. And then, hinahanap siya ng mga alagad niya, pati ng mga tao. At nang matagpuan siya, ay ni-request nila, kung maaari, wag nang umalis si Jesus Christ sa lugar nila. Ngunit pagdating ng Luke chapter 4, verse 43, He said, hindi po pwede, because I must preach the good news of what? The good news of the religion of Christianity? I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns also. Why? Because that is the very reason why I was sent by my Father. Anong reason kung bakit sinugo si Jesus? Upang ipangaral, isiksik sa isip at puso ng tao ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Patungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya nga nang si Kristo po ay mamatay at nabuhay na maguli after 3 days, hindi agad siya umakyat sa langit. Mababasa nyo sa Acts chapter 1 verse 3 na nag-stay pa siya dito sa lupa for 40 days. At anong ginawa niya while he's here in bodily form for 40 days before he ascended to heaven? Ang sabi, sa 40 days na yon, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. At tinuruan niya ang kanyang mga alagad patungkol saan? Patungkol sa kaharian ng Diyos. So, makita ninyo, before Christ died, ang kanyang intensyon is to preach about the kingdom of God. And even after He died, and when He rose up from the dead, and for 40 days that He was here on planet Earth, He was still preaching about the kingdom. Paano nagkaroon ng relihiyon ng Kristyanismo? Tao na po ang nagtatag nun at nagkatawagan. Even in the Bible, hindi naman sinabi ng mga disciples, tawagin nyo kaming Christian. No, hindi po yun. Sa Acts chapter 11 verse 26, pag binasa nyo ang Bible, yung mga tao sa Antioch ang nagtawag sa mga followers ni Christ na mga Christians. Ayan ang sabi, the disciples were called Christian first at Antioch. Ano raw ang tinawag sa mga disipulo, mga follower ni Christ? Christians. Pero hindi sila nagsabing, tawagin nyo kaming Christian. Why?
Sapagat alam ng mga alagad ng Panginoon ang layunin kung bakit naparito si Kristo, hindi para magtatag ng relihiyon ng Kristyanismo, puro itatag niya ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Naintindihan niyo po ako? Kaya nga, makita ho ninyo, mga kapatid, mahalagang matutunan natin yan. Kailan ba yan nagkaroon ng pagtatatag ng relihiyon ng Kristyanismo? When Emperor Constantine in 313 AD, yung AD, Anno Domini, the year of our Lord. According sa secular history, sa Roman Empire history, nasa secular po yan, in-embrace ni Emperor Constantine ang patungkol kay Christ. At dito tinanggap niya at tinawag niyang Christians yung mga followers ni Christ. Pagdating ng AD 381, si Emperor Theodosius ng Roman Empire ay nagdeklara na ang state religion ng Rome ay Christianity. Sila nagtatag ng relihiyon. Hindi po ang mga alagad ng Panginoong Hesus. Kasi ang itinatag ni Kristo ay hindi relihiyon, kundi kaharian ng Diyos. Naunawaan niyo po ako? Kaya pagdating ng Book of Colossians, chapter 1, verse 13, pakita po natin ang Colossians 1:13. Pag ikaw ay kumilala kay Jesus Christ, aalisin ka mula sa paghahari ni Satanas sa buhay mo. At ililipat ka saan? Sa relihiyon ng Kristyanismo, sabi diyan? Saan ka ililipat? You will be brought into the religion of Christianity or into the kingdom of God. Ang linaw ng Bible, ililipat ka sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Kaya tayo dito, hindi tayo nagpapalit ng relihiyon. Dahil hindi relihiyon ang importante sa iyo at sa akin. Ang importante ay ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Yan po ay mahalagang bagay. Kaya kung may mga nakakausap kayo, nagpapalit ka na ng relihiyon, sabihin ninyo, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Hindi relihiyon ang pagkakapanampalataya kay Jesus Christ. Yan ay ang kaharian ng Diyos. Ang tanong, nasaan ka na ngayon? Ikaw ba ay nasa relihiyon ng Kristyanismo o nasa kaharian ng Diyos? Ang sabi ang linaw ng Colossians 1:13, inalis ka ng Diyos mula sa paghahari ni Satanas at inilipat ka sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Mind you, buhay ka pa, nasa kaharian ka na ng Diyos. Amen po ba? Wala ka pa sa langit, nasa kaharian ka na. So, ang paghahari ng Diyos, hindi pala doon sa langit lang. Tignan mo katabi mo, tignan mo lang siya. Huwag mong titigan, baka ma-inlove ka dyan. Okay? Ang kaharian ng Diyos, kapatid, ay napakahalaga. And therefore, ang topic natin ngayong umaga is about ruling and reigning in this life. Ruling and reigning in this life. Ang pamumuno at ang paghahari sa buhay na ito. Amen po ba? So itong buong month of May, about the kingdom ang atin pong pag-uusapan. At kailangan mamulat ang mata ng bawat isa sa atin. Ang daming kadayaan ni Satanas inilalagay sa utak natin. Hanggang sa lumaki tayo, ibang paniniwala ang nilalagay sa atin, hindi paniniwala na nakabatay sa Biblia. Kaya tuloy ang buhay nyo, buhay reliyoso. Samantalang dapat ang buhay natin ay buhay pangkaharian. Amen po ba? At mababasa nyo sa Bible, ang tawag sa mga kumilala kay Kristo ay sons of the kingdom. Mag-research kayo sa Bible. May tinatawag dyan na anak ng kaharian. Ibig sabihin, sons of the king. Anak ng hari. Ang tanong, sino ba si Jesus Christ? Siya po, kapatid, ay isang hari. Sa book of Matthew pa lang ay ipinresent na si Jesus as king. Doon pa lang sa Matthew chapter 1, sa talaan ng hari, ay nagsimula, kapatid, ang kasaysayan sa buhay ni Abraham. Hanggang sa pumasok
si Jesus Christ na isinilang sa isang pasabsaban. Pagdating na Mateo 2, nakita ho natin na may pumuntang mga taong matatalino, wise men. Hinahanap, where is he who was born king? Nasaan siya na isinilang bilang hari? Si Jesus ang hari. Amen? Yun ang iyong Panginoong Diyos, hari. Kung may hari tayo, nasaan ka tayo? Kaharian. Amen po ba? Amen? Kaya wala ka sa relihiyon. Sabi mo sa katabi mo, wala ka sa relihiyon. Ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. Kaya hindi tayo religious. Tayo kapatid ay nabubuhay sa kingdom life. Pamumuhay pangkaharian. Kung ikaw ay anak ng hari, ikaw ay mayroong lahi ng royal blood. Wow, tignan mo katabi mo kapatid. Lahing hari pala yan, tindi. Ang tindi mo, lahing hari. Pag binasa ho ninyo ang Bible mula sa aklat ng Genesis, ay may makikita po kayo na kitang-kita mo na agad sa Book of Genesis pa lang yung napakagandang plano at layunin ng Diyos para sa tao. Sa Book of Genesis, chapter 1, 26 to 28, mababasa nyo dyan na sinabing, then God said, ito ang sabi ng Diyos, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion. Say dominion. Over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Ano ang mapupunan ninyo sa binasa natin sa Book of Genesis chapter 1, 26 to 28? Meron dalawang word na inulit. Yung salitang dominion. Let them have dominion sa verse 26. Pagdating sa verse 28, let them have dominion. So ang mensahe ng Genesis 1, 26 to 28, ang tao ay nilikha ng Diyos upang mag-rule and reign in this world. Ulitin natin, ang tao ay itong intensyon ng Diyos, bakit nilikha ang tao? Nilikha ang tao para mamuno at maghari dito sa lupa. Kaya ang isang believer na naisilang sa kaharian ng Diyos ay co-ruler with God in this world. Alam natin, ang Diyos ang ating hari. Ngunit, sa paghahari sa mundo, hindi nag-iisa lang ang Diyos. Ang tao ay ginawa niyang co-ruler. Kasama niyang naghahari sa mundo. Kaya ang topic natin is about rule and reign in this life, sapagkat yan ang intensyon ng Diyos. So, itong binasa natin, that is before Adam fell to sin. Bago si Adan ay nahulog sa kasalanan. Ang tao ang siyang naghahari sa mundo. At makita ho natin, mga minamahal, kung ano bang ibig sabihin ng dominion. Sa Book of Psalm 8:4-6, sinulat ni David ang bagay na ito na tumutukoy sa paglalang sa Genesis 1 na binasa natin, 26 hanggang 28. Ang sabi diyan sa verse 4,
What is man that you are mindful of him? Ano ang tao kung bakit mo siya pinagmamalasakitan? And the Son of Man that you visit him. Pinapalagan ng Diyos ang tao. Verse 5, For you have made him a little lower than the angels, and you crowned him with glory and honor. Take note of the word, you crowned him with glory and honor. Yung tao pala, kapatid, ay ginawa ng Diyos na isang makapangyarihang nilalang. Sapagkat binigyan ng Diyos ng kaluwalhatian at ng karangalan. Verse 6, You have made him to have dominion over the works of your hands. Now, what is dominion? Sabi, you have put all things under his feet. Inilagay mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng paanan ng tao. Pero alam niyo po, nang malaglag ang tao, ninakaw ni Satanas yan sa tao. Yung paghahari sa mundo ay kinuha ni Satan sa unang tao, kay Adam at saka kay Eve. Nawala po yun. Kaya ang naghari sa mundong ito ay ang mga espiritu, mga demonyo sa pamumuno ni Satanas. Kaya si Satanas ay tinawag sa 2 Corinthians 4:4 na the God of this world. Siya ang naging naghari-harian sa mundong ito. Nagkinokontrol niya ang buhay ng maraming tao. Kinokontrol niya ang lahat ng aspeto and even the 8 pillars of society in our nation ay kinokontrol ni Satan. Sapagkat kanyang kinuha sa pamagitan ng pandaraya sa unang tao, yung dominion na ibinigay ng Diyos. Now, para mas malalim ang pagkaunawa natin sa salitang dominion, what is dominion in Hebrew word? Gagamitan natin ng Hebrew word sapagkat ang matandang tipan o Old Testament Bible was originally written in Hebrew. At ang sabi yung salitang dominion doon sa Genesis chapter 1, verse 26 to 28 at Book of Psalm chapter 8, verse 4 to 6 ay rada. Yan po ang Hebrew word niya. At ang kahulugan ng dominion ay to rule and reign or to exercise control. Nakuhaan niyo po, kapatid? Ngayon, paano maire-restore o maibabalik yung ruling and reigning sa tao? Napasakamay ni Satanas yan. Dito na pumasok ang ating Panginoong Hesukristo. Nang siya ay nanaog dito sa lupa, isa sa layunin niya ay ibalik ang paghahari sa buhay ng tao. Kaya nga nagpitsa about the kingdom. Kasi i-restore niya yung paghaharing yun, yung dominion yun sa tao. Kaya nang si Kristo ay mamatay sa cross, tinubos niya ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Tayong lahat ay pinatawad sa kasalanan natin sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabayubay sa cross. At dahil dyan, kapatid, ang tao ay pupwede ng pagharian ng Diyos. Kaya when a believer of Christ enters the kingdom of God, pag ang isang sumampalataya o mananampalataya ni Jesus Christ ay pumasok na sa paghahari ng Diyos, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, na ibabalik yung nawalang dominion at tinatawag nating pamumuno at paghahari ng tao. At yan ay mababasa natin sa Book of Romans chapter 5. Ang Romans chapter 5, ang context po niya is about the benefits of faith in Christ. Sa verse 1 pa lang ay mababasa na ninyo ang mga benepisyo ng pananampalataya kay Kristo. Una, ikaw ay maja-justified. Ibig sabihin,
ang word na justification ay isang court terminology. Ibig sabihin, ikaw ay pinawalang sala sa mga kasalanan mo dahil sa iyong pananampalataya kay Christ. Ikalawa, dahil sa iyong pananampalataya kay Christ, meron ka ng kapayapaan sa Diyos. Hindi na kayo magkaaway. Hindi na kayo magkagalit. Ikaw ngayong kapatid ay kasundunan ng Diyos. Ikatlo, meron kang tatatanggap na Holy Spirit, sabi ng Roma 5:5. Makakatanggap ka na ng banal na Espiritu dahil sa iyong pananampalataya. At pagdating sa verse 7 hanggang verse 17, kinontrast ngayon. Ano yung contrast? Ito po yung paghahambing patungkol sa ginawa ni Adan at sa ginawa ni Jesus Christ. Yung ginawa ni Adan na pagsuway, naghatid ng kamatayan para sa lahat ng tao. Ngunit sa pamagitan ng pagsunod ni Christ, naghatid ng buhay para sa lahat. At pagdating sa verse 17, ang sabi, for if because of one man's trespass, sino yung one man? Si Adam. Dahil sa pagsuway ni Adan, ang kamatayan ay naghari sa pamagitan ng taong yan na si Adan. How much more? Gaano pa kaya sila natatanggap ng masaganang biyaya at ng walang bayad na katuwiran ng Diyos ay maghahari sa buhay na ito sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sino sa inyo nakatanggap ng grace ng Panginoon? At ang sabi, kung nakatanggap ka ng biyaya ng Diyos, you will reign in this life. Ikaw ay maghahari sa buhay sa mundong ito. Kung hindi nagre-rema sa iyo yan, tinatakpan pa ni Satanas ang isip mo para hindi mo makita yung katotohanan ng salita ng Diyos. But listen, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Kaya in-highlight ko yung salitang reign in life. Maghahari ka sa buhay na ito. Ikaw ang nasa ibabaw. Hindi ka biktima. Ikaw ay victors. Sabi mo sa katabi mo, I am not a victim. I am victors. Amen? Dahil sa biyaya ng Diyos. So, ibinalik ni Kristo yung dominion na yun sa tao. Hindi ka na kawawa. Sabi sa katabi mo, hindi ka kawawa. Ikaw ay nangunguna. Sabi mo, ikaw ay nangunguna. Ikaw ay namumuno. Ikaw ay nagahari. At importante yan na kailangan mong malaman. You are to rule and reign. Ano man ang pinagdadaanan mo sa iyong buhay, ikaw ang may control. Hindi si Satanas. Wala siyang magagawa sa buhay mo. Talunan na si Satanas. Hindi ka kontrolado ng problema mo. Taas niyo ang inyong kamay. Sabi mo, problema? Lumagay ka sa aking kamay. At nilalagay ko sa ilalim ng aking paa. Ang lahat ng aking mga problema, ilagay nyo. Tapos tapak-tapakan mo, wala kang magagawa sa akin. Why? Because you are ruling and reigning in this life. Amen, mga kapatid? Yan ang ayaw marinig ni Satanas. Kung ngayon nangangaral tayo, kumakamot ang ulo si Satanas, naku po, naipahayag na yung katotohanan ng salita ng Diyos. Iniisip niya, dati talunan ko ito taong ito Laging malungkot, lagi na lamang siyang discouraged, parang gusto nang magpakamatay, parang wala nang pag-asa ang kanyang buhay. Iniisip niya, ito na lang, wala nang pag-unlad. Pero ngayon, nabubuksan ng iyong diwa, nabubuksan ng iyong kaisipan, sapagkat ang katotohanan ay nailalahad sa iyo ngayon that God has restored this lost dominion into your life because of His grace. Palakpakan natin si Lord. Bago tayo pumalaot sa pagtatalakay about this dominion,
unahin ko nang sabihin muna, papaano ako maghahari sa buhay na ito? How can I rule and reign in this life? Yung in this life, hindi po yung bukas pa, hindi po yung sa susunod na mundo. Hindi, ngayon po yun. Ngayon, saan ka maghahari? Sa buhay mo. Hindi ka kontrolado ng nararamdaman mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako kontrolado ng nararamdaman ko. Ano nararamdaman mo? Malungkot ka? Huwag kang pakokontrol. Amen? Sapagkat ikaw ang nangingibabaw sa buhay mo ngayon. Anong dapat mong gawin? Number 1, para maranasan mo yung dominion, you must be born again. Kasi pangaral ako ng pangaral, baka magpatalon pa ako, salo ka, hindi ka pa pala born again. Ang nangyayari sa'yo, nababuang again ka. Hindi born again. Ano yung sabihin ng born again? John 3, verse 3, basahin ng lahat ng na-born again. Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Naku, dapat mo daw pakinggang maigi yan at unawain. Bakit? Sinabi ni Jesus ang dalawang salitang truly, truly. Sa ibang translation, verily, verily. Sa Tagalog, katotohanan, katotohanan. Pag inulit ng 2 beses, ibig sabihin, isiksik mo sa isip mo yan. Huwag mong baliwalain yan. Huwag mong hindi bigyang halaga yan. Kaya nga, truly, truly. Sa ibang translation, verily, verily. Sa Tagalog, katotohanan, katotohanan. 2 beses inuulit. Ibig sabihin, uy, dumilat ka. Uy, huwag kang pumikit. Uy, huwag mong tulugan yung katotohanan. Na maliban na ang tao ay isilang na muli, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Yung kaharian dyan, hindi po yan patungkol sa pagpasok sa langit. Basileia po yan, paghahari ng Diyos yan. Hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos. Saan? Una, sa buhay mo. Kaya kailangang maisilang kang uli. Alam natin, ibig sabihin ng maisilang na muli. Ibig sabihin, naisilang kang una. Sino magulang mo nung isinilang ka? Sino nagsilang sa'yo? Siyempre, di ba? Ang nanay mo. Alam nga naman, iba nagsilang sa'yo. Siyempre, magulang mo. Amen? Yung ikalawang isisilang ka, hindi tao ang magsisilang sa'yo, kundi ang Diyos. Sa paanong paraan ka isisilang? Sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Papalitan niya yung espiritu ni Adan na nasa iyo. Espiritong nagbibigay ng kamatayan. Espiritong talunan. Espiritong madaling madaya ni Satanas. Yun ang espiritu ni Adan. Amen? At lalagyan niya ng bagong espiritu ikaw. Yun ang espiritu ni Christ. Kaya, yung espiritu ni Adan, yun yung espiritong walang interes sa Diyos. Yun yung espiritong kinukompron ka na, tumatanggi ka pa sa kasalanan. Naalala niyo yung Book of Genesis, sabi ng Diyos, sino nagsabi sa iyo, Adan, na hubad kayo? Nakakain po kami ng pinagbabawal na bunga. Ano itong iyong ginawa? Yung babae na binigay mo sa akin, siya ang may kasalanan. In-escape niya ang sarili niya. Yun ang espiritu ni Adan na taglay natin. Pag kinukumpron ka ng kasalanan, tingin mo, hindi ako guilty. Sila may dahilan, bakit ako nagkakaganito? Ayaw mong papanagutin ang sarili mo. Biniblame mo sa iba. Amen? Pinagtatanggol mo ang sarili mo. Kinakausap ka na ng Diyos directly. Nagkasala ka, anak. Hindi ako nagkasala. Kaya ko naman nagawa yun dahil sa kanila. Ayun. Yun po yan eh. Espiritu ni Adan yun. Tatanggalin yun. Bubunutin sa iyo yun. At maglalagay ang Diyos ng bagong espiritu sa iyo. Amen? At yun ang espiritu ni Christ. Naunawahan niyo po ba?
Kaya ang tao, nababago ang kanyang pag-iisip. Nababago ang kanyang mga perspektibo sa buhay. Nagkakaroon siya ng interes at kamalayan sa mga espiritual na bagay. Na dati, pag araw ng linggo, yan ay araw ng paglalaba, araw ng paglilinis ng bahay, yan ay araw ng pamamahinga. Kung ikaw ay karirita, araw ng pagpunta sa San Lazaro at Santa Ana racetrack para tumaya sa karera. Di ba? Kung ikaw ay palabarkada, yan ay araw ng pagliliwaliw kasama ang barkada. Araw ng inuman sa kalsada. Linggo yan eh. Pero nang ikaw ay ma-born again, nawala yung mga interest na yun at ang hinahabol mo makapunta sa pagtitipon ng mga anak ng kaharian ng Diyos upang sumamba sa ating hari ng mga hari. Yun. Tingnan mo ang katabi mo, kapatid. Sabi mo, himala ka. Bakit po sa mong himala? Dahil paglinggo, alam mo kung anong saan nagpupunta yan paglinggo. Amen po ba? Pero nandito sa gawain ng Diyos, nagtsatsagang makinig sa salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng born again. Na bago ang iyong espiritu. Ikaw pa rin, yung mukhang yan, yan pa rin. Yung ilong na yan pa rin yan. Yan pa rin ang labing yan. Yan pa rin ang mata. Hindi nagbago ang katawan mo, heavy pa din. Okay? Ikaw pa rin yan. Pero ang nabago sa'yo, yung kaloob-looban, ang tawag ay born again experience. Hindi yan isang sekta o isang relihiyon. Nagkakamali po kayo. Kung may naumatin dito at isip niya ang born again ay isang sekta, nadaya ka ni Satanas. Sapagkat ang salitang born again ay hindi po ito idea ng sinumang pastor o ministro. Ito po, ang born again ay idea na lumabas sa bibig ng Panginoong Hesus sa John 3 verse 3. Siya po yun. At kung nais mong pagharian ng Diyos ang buhay mo, kailangan kang ma-born again. Sa papanong paraan? Kailangan mong sumampalataya kay Jesus Christ. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At ikalawa, kailangan, kapatid, na kilalanin mo siya bilang hari sa buhay mo. At ang sabi ng Bible, ang lahat ng sa kanya'y tumanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hallelujah. Sa mga katuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan na hindi isinilang ayon sa kagagawan ng tao. So hindi ka sinilang sa pamamaraan ng normal, isinilang ka ng Diyos. At ikalawa, kapatid, you need to be like children in attitude. Kung nais mong pumasok sa paghahari ng Diyos at maranasan mo ang pamumuhay bilang ruling and reigning. Wow, namumuno at naghahari sa buhay na ito. Tumulad ka sa bata. Mateo 18, thank you. Talatang 3. Truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Hindi ka pwede mapagharian ng Diyos malibang ikaw ay tumulad sa isang bata. Anong nilalarawan ng bata? Ang bata po ay madaling maniwala. Hindi basta nangangatwiran ng bata. Kung ano ang sabihin mo sa bata, paniniwalaan ka. Importante po yan para pagharian ka ng Diyos. Kasi kung marami ka pang pangangatwiran at karamihan kasi, ang bata, wala pa silang preconceived. Hindi pa nagkakaroon ng preconceived idea sila. Inosente pa isip nila. Tayo, matanda na. Marami nang naitanim na mga kaalaman dyan. Magmula pa nung bata, tayo, siniksik na yan ng mga ating mga lola, lolo, mga ninuno natin, mga paniniwala nung araw na wala naman batayan sa Bible. Kaya pag nakarinig ka ng pangangaral mula sa Bible, may kumukontra sa isip mo. Amen?
At tapos pag uwi mo, kinontra pa yan ng iyong magulang, hindi ka na magpapatuloy. Bakit? May resistance. Ang bata, hindi ganun. Ang bata, dahil inosente ang mind, wala pang preconceived idea, pag yan ay nakarinig ng salita sa'yo, niyayakap agad yung sinabi mo. Ganun ang gusto ng Diyos para ikaw ay pagharian ng Panginoon. Kasi hindi siya pwede maghari sa iyo kung mapakatuwiran kang tao. At ikatlo, ang puso mo ay dapat tapat sa Diyos. If you want to rule and reign in this life, kailangan ang puso mo ay tapat at hindi nagkukunwari lamang. Ang sabi ng Mateo 5, talatang 20, "For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven." Sino itong mga scribes na ito? Sila yung mga tinatawag nating lawyers, mga interpreters of the law. At sino itong mga Pharisees? Ito yung isa sa mga mahigpit na miyembro ng sekta ng relihiyon ng Judaism. Pero sa Mateo 23, tinilugsa sila ni Kristo. Ang tawag sa kanila, mga mapagkunwari. Panlabas lamang ang pagiging maka-Diyos nila, pero inwardly, hindi totoo yun. Ito yung sinasabing, ang mga taong ito'y pinupuri ako ng kanilang mga labi, pero malayo naman ang puso nila sa akin. Pag Linggo, parang banal. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, pamumuhay ni Satanas ang buhay. Yun ang mga scribes and Pharisees. Hindi ka pwedeng pagarian ng Diyos kung hindi mo papantayan ang pangangatuwiran ng mga scribes and Pharisees. Kailangan lagpasan mo ang kanilang ginagawa. Amen? Maging sincere ka sa Diyos, maging matapat ka sa Diyos, at mararanasan mo na ikaw ay pumasok sa paghahari ng Diyos. At dahil ikaw ngayon ay na-born again, you will be translated into the kingdom of God. Next slide. Ayan. Dahil ikaw ngayon ay naisilang na muli, ikaw ngayon ay ililipat na. Sabi ko nga, nagpataas ako ng kamay. Sino ang mga nailipat na sa kaharian ng Diyos? Marami nagtaas ng kamay. Yung iba hindi pa nagtataas ng kamay. Nasa kay Satanas pa sila. Pero hindi sila uuwi ngayon na sila, kapatid, ay nasa kaharian ni Satanas. Ililipat sila mula sa kaharian ni Satanas patungo sa kaharian ng ating Diyos. Colossians chapter 1, verse 13. Anong sabi ng God's Word Translation? Verse 13. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Yes, tingnan nyo. Ang sinusulatan dito ay mga mananampalataya sa Colossae. At pinaliliwanag dito ni Paul sa kanila ang nangyari nang sila'y sumampalataya kay Christ. At ang sabi nang sila'y nanalig kay Kristo ay niligtas sila ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman. At inilipat. Saan? Sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So kung ikaw pala ay nanalig kay Christ, nasaan ka na ngayon? Ikaw ba ay nasa relihiyon o ikaw ay nasa kaharian ng Diyos? Nasa kaharian ng Diyos. Hindi sinabing, and God has rescued us from the power of darkness and has brought us into the religion of Christianity. Wala sa Bible eh. Amen? Kundi, has brought us into the kingdom. Dinala tayo sa paghahari ni Kristo. Amen po ba? Kaya, hindi tayo mga religious person. Tayo ay mga kingdom citizen. Pag sinabing citizen, anong ibig sabihin nun? Mamamayan sa Tagalog ng kaharian. Praise the Lord. Sa religion, may membership. Pero sa kaharian, walang membership. Citizenship doon.
Amen? Kaya citizenship ang tawag, pagiging mamamayan ng langit. Hindi tayo miyembro ng kaharian na nagpapalista ka. Hindi ganun. Pwede ba maging member ng kaharian? Ito po, pamimember ko itong anak kong ito. Hindi. Hindi ka pwedeng mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos kung hindi ka maisisilang na muli. At ilang sa inyo, hallelujah, tubig. Salamat. Ang init pala dito sa harap. Thank you. Para ako naligo. Okay. At dahil kayo ay nasa kaharian. Sino ang mga nasa kaharian ng Diyos? Kalabitin mo yung nakapikit dyan. Sabi mo, nasa kaharian ka ba ng Diyos? Humanap ka na nakapikit dyan. Wala ba nakapikit dyan? Humanap ka na nakanganga dyan. Nakapikit na nakanganga pa. Kalabitin mo siya. Sabi mo, oy, ikaw ba'y nasa kaharian ng Diyos? At dahil kung nasa kaharian ka ng Diyos, you are meant to have authority over every situation in your life. Dahil ikaw ay nasa kaharian, ikaw ngayon ay may kapamahalaan sa lahat ng sitwasyon o kalagayan mo sa buhay. At saang aspeto, kapatid, na dapat ikaw ang nagahari. Una, in the physical aspect. Sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, binigyan ka ng Diyos ng kapamalaan laban sa lahat ng sakit at karamdaman. Huwag kang papayag na maigupo ka ng sakit. Amen? Inuubo-ubo ka man, hindi yan makakapigil sa iyo para maglingkod sa Diyos. Amen, kapatid? Nilalagnat ka man, rebuke man, lagnat out in Jesus' name. Kailangan, kapatid, na i-declare mo sa sarili mo. Mag-click na po tayo. Baka maiwan kita, sis. Sickness shall not rule and reign over my life. Declare mo yan. Sige, 1, 2, 3. Sickness shall not rule and reign over my life. With Jesus' stripes, I am healed. Lahat ng may sakit dito. Kung meron ka mang cancer, kung meron ka mang sakit, karamdaman, ideklara mo, karamdaman, hindi ka mamumuno at maghahari sa aking buhay. Sapagkat sa pamagitan ng latay ni Jesus Christ, ako ay magaling na. Bakit? Nasa Romans chapter 5 verse 17 yan eh. Much more will those who receive the abundance of grace. Tayo yun. Grabe, tumanggap tayo ng biyaya ng Diyos. And the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Kaya ang karamdaman, wag mong tanggapin. Amen? Ninenervous ka, utusan mo, nervyos, labas sa pangalan ni Jesus. High blood ka, high blood, maging normal ang blood pressure ko in Jesus' name. Ganyan. Kasi bakit? Sabi ng Bible, we are meant to have authority in over every situation in our life. Hindi lamang po sa physical aspect, but also in financial aspect. Ikaw ang siyang maghahari sa larangan ng pananalapi sa buhay mo. As a kingdom citizen, ikaw ang ulo at hindi buntot. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, hindi ka mangungutang. Ikaw ang magpapautang. Amen? Hindi ka baon sa utang at hinahabol ng Bombay. Hindi yun. Kasi may authority ka. Sabi nga, by His grace, He has given you dominion to rule and reign in this life.
naghahari sa buhay mo ay utang. Kasi kung hinahabol ka ng utang, siya yung may dominion sa'yo. Ngayon, baligtarin mo ang sitwasyon. Sabihin mo, utang. Sige, lahat na may utang dito. Sabihin mo, utang. Ba, lumakas ah. Sige. Mula ngayon, hindi ka na maghahari sa buhay ko. Nilalagay kita sa ilalim ng aking paa. At tatapak-tapakan kita, tapakan mo! Sabi mo, ako ngayon ang magpapautang at never na mangungutang. In Jesus' name. Amen. Ayan, praise the Lord. Hallelujah. At hindi lamang yun. Dahil nga, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos at kabilang sa kaharian, hindi ka na nasa ilalim ngayon ng kahirapan sa buhay. Because of the grace of God, you are no longer under poverty. And poverty shall have no dominion over you. Wala nang kapangyarihan pa yung kahirapan sa buhay mo. Kilalanin mo yan kasi ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. At sabi ng Diyos, ikaw ang magdodominion over all the earth. Inilagay ang lahat ng bagay sa ilalim ng paa mo. Kaya sabi mo, poverty. Sige, ulitin nyo, yung may faith. Poverty. Sa Tagalog, kahirapan. Lumagay ka sa ilalim ng aking paa. Tatapakan kita, tapakan mo maigi. Wala ka ng kapangyarihan, kahirapan. Alam niyo po, nawawasak ang kahirapan ngayon. Sapagkat nadilat ang mata ni kahirapan, kaya na antok-antok si kahirapan eh. Nadilat siya, nabigla siya, nasyak siya. Bakit? Bigla siyang napunta sa ilalim ng paa mo. Kanina, nasa ibabaw ng ulo mo eh, antok-antok pa. Biglang napunta sa ilalim at pagdilat niya, tinapakan mong maigi. Niyurakan mo ang kahirapan sa buhay mo. Amen? Sino mga mahirap na tao rito? Ah, meron pa ba? Meron pa ba? Akala ko wala na. May sumisigaw siya daw eh. Wala na. Sabi mo, wala nang kahirapan sa buhay ko. Ako ang nagahari sa buhay na to. Sabihin mo yun. Hindi naman tayo nagluluko-luko dito. Ayan ang Bible, ang liwanag. Romans 5, verse 17. Much more will those who receive the abundance of grace and free gift of righteousness reign in life to the one man, Christ Jesus. Oh, gano'n pa kaya sila na tumanggap ng masaganang biyaya ng Diyos at ng walang bayad na katuwiran ng Diyos ay maghahari sa buhay na ito. So, isabihin, maghahari ka sa buhay mo. Amen? Sabi mo, hindi na kahirapan. Kaya, because of grace, poverty shall have no dominion over me. Even lack, I command you, you have no dominion over me. Utang out. Pagpapautang in. Amen? Kaya mula ngayon, kapatid, hindi ka na maghahanap pa ng Bombay. Hindi ka na lalapit pa para mangutang. Lalapitan ka para utangan ka. Sabihin mo yun, lalapitan ako para utangan ako. Because I am reigning in this life. Reigning, ako'y nagahari sa buhay na to. Romans 5:17, ewan ko nababasa nyo yan. Yan yung benepisyo natin nang tayo ay kumilala kay Christ. Tumanggap ka ng biyaya. Anong purpose ng biyaya? To reign in life. Ano Tagalog ng reign? Maghari. Ano yung life? Buhay. Maghari saan? Sa buhay na ito. Amen? Kaya hindi naghahari ang utang sa buhay mo. Kaya pag uwi mo sa bahay, isulat mo sa pader,
ng bahay mo, utang sabay suntukin mo, utang wala ka ng kapangyarihan, wasak pati yung pader. Amen? Wala na ngayon yan. Makita nyo, babaligtad ang sitwasyon. Kasi yung truth ng Bible, yun ang iyong nilalakaran. Kasi nangalingan si Satanas yan. And since you are now in the kingdom of God, you are meant to have authority over your emotional aspect. Ito, pagdating na sa nararamdaman. Kapatid, because you reign in this life, exercise your authority over your emotion. Gamitin mo ang kapamalaan galing sa Diyos over your emotion. Kaya hindi mo papayagan yung discouragement, yung broken-heartedness ang mangibabaw sa buhay mo. Wala na akong pag-asa. Discouraged ka na. Hopeless na yung case mo, nag-iiyak ka. Oy, anong ginagawa mo dyan? Tumayo ka, bumangon ka. Maliwanag ang sabi sa Bible, recipient ka ng grace ng Diyos. Para saan yung grace? Para maghari ka sa buhay mo. Hindi para magmukmuka at mag-iiyak ka dyan at parang kaawa-awa ka. No! Iniisip mo wala kang pag-asa, may pag-asa ka. Sabi mo, discouragement. Hindi ako sold. One more time, take 2. Sabi mo, discouragement. Lumagay ka. Sa ilalim ng paa ko. Dinudurog kita, tapakan mo. Sige, lakasan mo pa. Yung iba tumapak, para bang dahan-dahan pa. Naawa ka pa sa discouragement. No mercy. Sabi mo, no mercy. Huwag kang maawa sa discouragement. Alam niyo po, yan ang madalas na nagdodominion sa buhay ng tao. Yung discouragement, yung hopelessness, yung kawalang pag-asa. Yan po yung broken-heartedness. Di ba? Yan ang naghahari sa buhay ng tao. Ang linaw sa Bible, hindi dapat yan ang maghari sa iyo. Kailangan na maghari sa iyo ay ikaw, dahil ikaw ay tinalaga ng Diyos to rule in this life. Sino sa inyo may mga heart feelings pa? Maraming mga sama ng loob, galit, puot. Yan na naghahari sa iyo, kaya minsan pag naalala mo yun, nakakagat mo yung ipin mo. Nakangiti ka, mamaya sumisimangot ka na at nagiging tiger look na ang mukha mo. Naalala mo yung galit mo doon sa isang tao. Hindi dapat siya na maghari sa iyo. Amen? Because you are under grace, heart feelings shall have no dominion over you. Sabihin mo, lahat na may galit. Hindi, teka muna. Ako lang. Ano lang yun? Hinasabi ko, lahat na may galit, sabihin mo, galit! Sama ng loob! Tampo! Poot! Lumagay ka! Sa ilalim ng paa ko, yuyurakan kita without mercy! Sige, yurakan mo! Yurakan mo yan, kapatid! At maramdaman mo, habang niyuyurakan mo yan, natatanggal yung galit. Nagatanggal yung poot sa puso mo. Kasi ang tagal naghari yan sa buhay mo. Pati yung tisod. Ano yung ibig sabihin ng tisod? Nakakita ka ng hindi magandang ugali sa isang tao, na-turn off ka na. Yun ang tisod, ibig sabihin. Na-turn off ka na. Parang umiwas ka na dun sa tao. Pangit pala ugali nito. Umiwas ka na. Siniraan ka ng sino mang tao, umiwas ka na. O, naghahari sa'yo yun. Amen? At ang tendency minsan, kung sa church, kapatiran mo kay Lord, natisod ka kasi inabot mo yung kamay mo, hindi ka malang kinamayan. O, hindi ka nadadalo sa church. Kaya ka naka-attend ngayon, biyaya lang ng Diyos. Kaya wag mong hahayaan yung tisod maghari sa buhay mo. Mula ngayon, sabi mo, tisod! Nilalagay kita sa aking palad. Dudurugin kita. Ipalakpak mo ang iyong mga kamay.
Habang pumapalapa ka, dinudurog mo yung espiritu ng tisod na yan sa buhay mo. Amen? Yung iba, dahan-dahan pa, huwag ka na maawa doon sa tisod na yan. No mercy. Amen? Because ang linaw ng Bible eh. Di ba? Those who receive the abundance of grace. Ang linaw eh. And the free gift of righteousness reign in life. Eh, sino ba yung recipient ng grace? Sino yung recipient ng grace? Sino yun? Hindi kita marinig. Sino yung recipient ng grace? Baka hindi natindihan yung sabihin ng recipient. Tagalogin nga natin, Hana. Ano yung sabihin ng recipient? Tumanggap. Hindi ba kakatanggap? Tumanggap. Recipient ng grace. Sino yung tumanggap ng biyaya? Hindi kita marinig. Sino yun? Kung ikaw yun, sabi mo, ako yun. Amen? At kung ikaw ngayon, anong sabi ng Bible? You will reign in life. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sa bawat sitwasyon ng buhay mo, nangingibabaw ka. Amen? Nangingibabaw ka, ikaw yung hindi biktima, ikaw yung nagtatagumpay. Yun ang ibig sabihin nun. Unawain na maigay ang Romans 5 verse 17, ang linaw po ng Bible. At kung umibig ka sa maling tao, at maling tao na, maling panahon pa at pagkakataon, you love a wrong person in a wrong time. At ano mangyayari, kapatid? Iniisip mo ngayon, paano na kaya? Wala na akong pag-asa pa. No! Hindi dapat yan ang maghari sa puso mo. Because nothing is impossible with God. Nagustuhan ko yung sa proclamation ni Chi Atienza eh. Yung nung pagkatapos siya i-proclaim ng COMELEC, nanalong vice mayor, disigawan yung mga tao, sabi niya. Alam niyo, bakit nangyari ito? Because nothing is impossible with God. Sigawan lahat ng mga tao. Because nothing is impossible with God. Ulitin ko, nothing is impossible with God. Napamali ka ng pagmamahal sa tao, nasira ang buhay mo, kayang uling baguhin at ayusin ng Diyos ang buhay mo. Bumangon ka, tumayo ka. Amen? At sabihin mo, ako ay magtatagumpay. Hindi ako alipin ng kasawian sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka alipin ng kasawian sa buhay. Hindi ka talunan ng kabiguan sa buhay. Ako'y nangingibabaw. Sabi mo, kasawian, lumagay ka sa ilalim ng paa ko. Tumayo ka at iyong yapakan ang mga kasawian niyang kasawian. Sige, talon. Wasakin mo yon. Use your authority. Amen? Do you think durug na durug si kasawian? Sabi mo, kasawian, goodbye. Ito na ang kamatayan, ikasawian. Amen? This day is the demise of brokenheartedness and also the kasawian sa buhay. Amen? At ikaapat kapatid na meron tayong authority sapagkat sabi sa Bible, ang linaw, recipient ka ng grace ni Lord to reign in life. Saan? Sa spiritual aspect of your life. Sa Romans 5:17, ulitin natin yun. Ang sarap ulit-ulitin yan eh. Much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Ibig sabihin, nagre-reign tayo, hindi sarili lang natin, kasama natin si Christ. Kaya nga co-heir ka eh. Kasama ka, co-ruler. Hindi ka nag-iisa. Amen?
Kasama mo si Jesus Christ na naghahari sa buhay mo. And because you are under grace, sin has no dominion over you. Ang kasalanan ay wala na pong kapangyarihan, kapamahalaan, o wala na siyang paghahari sa buhay mo. Romans 6:14 ang linaw. Sabi ng English, certainly, sin shouldn't have power over you because you're not controlled by God's laws. You are controlled by God's favor. Ang nagkukontrol sa iyo yung biyaya ng Diyos. Wow, hallelujah. Kaya ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa buhay mo. Anong kasalanan lagi mong nagagawa? Panhinigarilyo, pagsusugal, pag-inom. Ano pa ang mga kasalanan ginagawa mo? Pananood ng mga pornographic movies. Ano pa ang mga kasalanan ginagawa mo? Ha? Pambababae, panlalalaki. Ano pa ang mga kasalanan na yan na ginagawa mo? Marami pa mga kasalanan sinasabi ni Sister Marilu. Okay? Okay, so yan. Ang sabi ng Bible, because we are under grace, wala nang kapangyarihan pa yung kasalanan iyon. Kung wala nang kapangyarihan, bakit nakakapanaig pa sa akin? Pinapayagan mo. Ikaw ang nag-aalaw. Pero kung hindi mo papayagan, walang mangyayari. Wala ka makukumit na sin kung hindi mo papayagan. Kasi ikaw dapat ang mangibabaw. Sin! Wala kang magagawa. Amen? Tinutukso ka magkasala, tukso. Tukso, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Baka tukso, layuan mo ko, ikaw ang dumalapit sa tukso. Tukso, layuan mo ko, lapit ka naman ng lapit. Dapat tukso, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kasi makukuman po siya eh. Dahil meron kang authority. Alam niyo po, sa Book of Genesis pa lang, makikita na ninyo, ang kasalanan, kumakatok pala yan sa puso ng tao at gustong pagharian tayo. Yun ang sinabi ng Diyos eh, kay Cain. Sin is crouching in your door and want to master you. Sabi ang Diyos ang nagsasalita nun. So, ang sin pala, gusto siya maghari sa buhay natin. Kumakatok siya eh. Ang kapangyarihan lang niya ay kumatok. Kasi bakit? Hindi siya basta-basta makakapasok kung i-allow mo. Kakatok lang siya. Kung pagbubuksan mo, papasok siya. Pero kung hindi ka magbubukas ng pinto sa kasalanan, hindi siya makakapasok sa iyo. Kaya ka nagkukomit ng kasalanan ay dahil pinapayagan mong kumilos sa buhay mo. Pero kung ayaw mo, wala siyang magagawa. Why? You are to rule in life. Isiksik mo sa isip mo yan, i-memorize mo yung Romans 5:17 bago ka umalis dito. Kabisaduhin mo yan. Kung hirap ka sa English, sa Tagalog, magbuklat ka ng Bible. I-memorize mo yan. Ako ay tumanggap ng biyaya para maghari sa buhay na to. Kaya ang kasalanan, walang kapangyarihan sa akin. Ang kanyang magagawa lang ay kumatok kung pagbubuksan ko. Marami sa atin nagbubukas eh. Kaya nakakapasok ang kasalanan. Pero kung isasara mo ang pinto sa kanya, wala siyang magagawa. Kundi kumatok lang. Magsawa siyang kumatok ng kumatok. Amen? Pero wala siyang magagawa para pagharian ka sa buhay mo. Ikaw ang gumagawa ng kapalaran sa buhay mo. Tandaan mo yan. Kasi may authority ka eh. Ikaw ang dumili ka ng kapalaran sa buhay mo. And don't blame God kung ano nangyayari sa buhay mo. Ba't ka nagkakaganyan? Huwag mong sisihin ng Diyos. Kasi bakit? Ibinigay sa iyo ng Diyos ang pamamahala. Anong sabi ng Book of Genesis? And let them have dominion over all things under your feet. Binibigyan ka. Binigay sa iyo ng Diyos ang kapamahalaan eh. O ikaw ang magde-decide. Amen? Kaya kung may nangyari hindi maganda sa iyo, kasalanan mo yan. Mali ang decision mo eh. Napayagan mo makakilos ang kasalanan sa buhay mo.
Amen? At hindi lamang yun kasalanan, pati ang mga masasamang espiritu kasama na si Satanas. Because we are under grace, Satan has no dominion over us. He is under our feet. God has placed us into the position of dominion over angels and demonic powers. Itong kailangan malaman mo. Nakaupo ka dyan. Saan ka nakaupo ngayon? Saan ka nakaupo ngayon? Yan dyan. Saan nakaupo ka ngayon? Physically. Pero alam niyo ba, pag nagbasa kayo ng Bible, meron ka palang spiritual na position. Nasaan ka? Nandun ka pala sa langit eh. Nakaupo kang kasama ni Christ na nag-rule and reign in this world. Kaya lang, hindi nangyayari sa iyo kasi lack of knowledge ka eh. Ang alam mo lang basahin, puro Facebook. Pero ang Bible, di ka nagbabasa ng Bible. At pag nabasa ka ng Bible, di mo pa nauunawaan. Yung Mateo nga lang, hindi mo matapos-tapos. Pupunta ka pa sa book of Ephesians, lalong hindi mo siya maintindihan. Anong sabi ng Ephesians chapter 2, verse 6? Good News Translation. Nang tayo kumilala kay Christ, ang sabi, God has brought us back to life. Binuhay tayo uli. Together with Christ Jesus. And has given us a position in heaven with Him. We are seated with Christ in the heavenly realms. Saan ka ngayon, kapatid, spiritually position, saan ka nakaupo? Nakaupo ka dun sa langit, kasama ni Christ. Nakaupo ka sa trono, kasama ni Christ. At ang tanong, saan nakaupo si Christ? Kung saan kasi nakaupo si Christ, doon ka nakaupo. 1 Peter 3:22. Basahin natin. 1, 2, 3. Si Kristo, sabi, umakyat sa langit at umupo sa kanang kamay ng Diyos. At ang sabi ng Ephesians, tayo rin ay nakaupong kasama ni Christ. So, ibig sabihin, nakaupo din tayo spiritually sa kanan ng Diyos. Kung paano si Christ, ang sabi, napapailalim kay Christ ang lahat ng anghel, lahat ng powers o tinatawag na exousia, authorities yan eh. At lahat ng authorities na sinasabi sa Bible, lahat ng yan, kapatid, ay napapailalim kay Christ. Mga titles po yan. Hindi lamang po ng mga godly angels kasama na ang mga demonic forces. Nasa ilalim sila ni Christ. Eh, si Christ lang ba ang nakaupo doon sa kanan ng Ama? Ang sabi ng Ephesians 2:6, we are seated with Christ in the heavenly realms. Kasama ka din. So, ibig sabihin yan, kapatid, si Satanas ay nasa ilalim ng iyong kapamahalaan. Hindi lang si Satanas, pati ang mga masamang espiritu. Hindi ka sunod-sunuran sa kanila. Wala na silang kapangyarihan sa iyo. Kung may marinig kang may nagsasalita sa CR at tinatawag ang pangalan mo, rebuke mo, in Jesus' name, ikaw ay squatter sa lugar na to. Ang mga masamang espiritu, squatter yan eh. Bakit? Sino ba ang binigyan ng totoong kapamalaan sa mundo? Ang demonyo ba o ang tao? Ang tao. Siya, binigyan ng Diyos ng dominion galing sa kanya ang tao. Hindi masamang espiritu. Eh, paano napunta kay demonyo? Dinaya ang tao eh. Pero salamat sa Diyos, dumating si Christ, kinuha yung dinakaw ni Satanas, ibinigay sa atin ng mga sumampalataya. Kaya ang tawag ko sa mga masamang espiritu, squatter. Kaya pag nagpapalabas ako ng masamang espiritu, oy, squatter ka lang ha, labas ka dyan. Wala, hindi na makapagsalita ang demonyo. Kusang lumalabas na lang. Kasi pag alam natin yung authority natin, kung sino tayo. Amen? At last but not the least, nasa Romans chapter 16, verse 20. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. Uy, malapit na raw. Nawawasakin ng Diyos ng kapayapaan si Satanas sa ilalim ng ating mga paa.
hinulaan sa Bible na si Satan at ang kanyang mga gawa ay mawawasak. At may instrumento siyang gagamitin, sabi sa Romans 6:20. Sino ang instrumento ni Lord Jesus Christ para wasakin ang gawa ng masamang espiritu ni Satanas? Ang sabi dyan, no, and the God of peace will crush Satan under your. Sino yung your? Tayo po yun. Tayo ang instrumento upang wasakin ang lahat ng gawa ni Satan sa buhay ng tao. Kaya pag nag-share ka sa isang taong pinagaharian ni Satanas, nawawasak yung kapangyarihan ni Satanas dun sa tao. Nahihikayat mo siya na sumampalataya kay Jesus Christ. At nababago yung buhay ng tao. Kaya may magsasabi sa iyo, alam mo, magmula nung makilala kita, nabago ang buhay namin. Nung masharean mo ko, nabago ang buhay ko. Bakit? Nawasak ang kapangyarihan ni Satanas sa buhay niya. Pumasok ang kaharian ng Diyos sa buhay niya, ginamit ka ng Panginoon. Ang instrumento ng Diyos para wasakin si Satanas at lahat ng mga gawa niya ay ang bawat mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay instrumento ng Diyos para wasakin si Satanas. At ito pa kapatid, kauli-hulihan na to. Ikalawang kauli-hulihan. Because of God's grace, problems, sabi mo, problems, you have no dominion over me. Sabi ng Bible, we are to rule and reign in this life. So, kung tayo ay maghahari sa buhay na ito, wala naman taong walang problema. Amen? Abnormal ka kung wala kang problema. Kasi nabubuhay tayo sa isang mundo na hindi perpekto. Pero dahil ikaw ang maghahari sa buhay na ito, hindi ang problema. Ang problema, dapat tignan mong blessing sa buhay mo. Amen? Tinuturuan tayo ng Bible. Ba't ka malungkot? May problema ka. Dapat pag may problema ka, masaya ka. The more na may problem ka, masayang-masaya ka at nakangiti ka. Uy, ba't ka nakangiti? May problema ako eh. Tingnan nyo ang Numbers 14 verse 9. Naharap ang Israel sa malaking problema. Pinatiktikan ni Moses sa 12 tiktik ang lupain na kanilang sasakupin. Nagbalita yung 12, yung 10, nagbalita ng masamang balita. Sabi nila, mga nakatira doon, higante, kumakain ng tao. Ang mga nakatira doon ay malalapad ang mga pader nila, malalaki ang syudad. At di natin sila kaya, malakas sila kaysa sa atin. Pero sabi ni Joshua at Caleb, ito yung mga kabilang sa kingdom eh. No? Ito yung may dominion, spirit of dominion sa puso nila. Sabi ni Joshua, kayang-kaya natin sila. Yung nakikita natin mga higante, ang tingin ni Joshua, tinapay lang sila sa atin. Anong tingin mo sa problema mo sa buhay? Tinapay? Mani lang? Anong tingin mo? Milk lang sila sa atin. Amen? Pag sinabing, oy, mabigat ang problema natin, ganito, ganyan. Milk tea lang yan. Sa akin. Bakit ganun ang pananaw mo? Kasi, naniniwala ka na ikaw ay tinalaga ng Diyos para maghari sa buhay na ito. Hindi problema. Kaya lahat ng problema nyo, ilagay nyo sa inyong kamay. Sabi mo, problema. Lumagay ka sa isang kamay ko. Sabi mo, lahat ng problema. Ito man ay financial, ito man ay physical, ito man ay emotional, ito man ay spiritual, lumagay kayo sa kanang kamay ko. At problema, nilalagay kita sa ilalim ng aking paa. At aking niyuyurakan ka, yurakan mo ang problema. Sige, wag kang tumigil! Yurakan mo ang iyong problema. Amen? And this is my conclusion. Pakita natin ang ating conclusion. God has given you dominion over all the works of God's hands. You are to rule and reign with Him in this world. So put all your problems and burdens under your feet. Nasa na ang problema mo?
Nasaan na? Nasa ibabaw ng ulo mo? Nasa ilalim na. At tignan mo, may nakita ka pa ba? Wala na! Durog na lahat! Amen? Kaya lahat ng mga anak ng Diyos, who is to rule and reign, magsitayo tayong lahat. Amen. And the kingdom. And the kingdom. Amen? Kaya sabi sa katabi mo, oy, kanina hindi ka ngumingiti-ngiti sa dami ng problema mo. Ngayon wala na. Kasi you are to rule and reign. Ang linaw ng Romans 5:17. Kahit ilagay mo sa context kino-contrast ang gawa ni Adam at ang gawa ni Christ. Ang gawa ni Adam, magpapatalo sa'yo. Ang gawa ni Christ, magpapanalo sa'yo. Ang linaw ng Romans chapter 5. Kaya anong gagawin mo ngayon? Kung hindi ka pa pinagaharian ng Diyos, kailangan mong kilalanin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Napakalaga nun. Pumasok ka sa kaharian ng Diyos. Mula sa pagiging reliyoso, maging membro ka maging citizen ka ng kaharian ng Diyos. You are recipient of God's grace and recipient of the free gift of righteousness. You are to reign in life through one man, Christ Jesus. Isiksik mo sa isip mo that you are to reign in life. I am to reign in life. Sa Tagalog, ako'y maghahari sa buhay ko. Hindi na dapat maghari pa si Satanas sa buhay mo. Hindi na ang problema ang maghahari sa buhay mo. Hindi na ang mga sakit, karamdaman ang maghahari sa buhay mo. Hindi na, kapatid, ang mga pangangailangan sa araw-araw ang naghahari sa buhay mo. Ikaw kasama si Christ. You are victorious. Hindi ka ginawa ng Diyos
na biktima. Ulitin ko, hindi ka nilikha ng Diyos para maging biktima. Nilikha ka ng Diyos para magtagumpay. Wala ka sa sekta ng relihiyon ngayon. Ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. Christ did not found religion of Christianity. Tao nagtatag nun. Christ found the kingdom of God. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Lahat at sumunod kayo sa kapahayagang ito, sabihin mo, mula sa araw na ito, namatay na ang lahat kong problema. Namatay na ang lahat ng sama ng loob. Hinanakit, galit, poot, disappointment, discouragement, broken-heartedness sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, mula ngayon, nagahari ang biyaya ng Diyos sa buhay ko. Hindi na ako madadaig pa ng anumang kasalanan, ng anumang problema sa buhay. Mula ngayon, hindi na ako mangungutang. Mula ngayon, dinideklara ko, ako ang uutangan ng maraming tao. Mula ngayon, hindi na ako maghihirap. Dahil ang paghihirap sa buhay ay nasa ilalim ng mga paa. Mula ngayon, sasagana ang buhay ko. Magtatagumpay ako. Magsasaksid ako sa buhay. Mula ngayon, uunlad ang buhay ko. Mula ngayon, lalakad ako. Hindi sa aking nakikita, hindi sa aking naririnig, kundi sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Ako ngayon ay ruling and reigning with Christ in this life. In Jesus' name. Everybody will say, Amen. Amen. Purihin ang Diyos.